Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Purihin ang Panginoon, narito na naman tayo para sa ating morning devotion. At ito po ay pinamagatang, we need each other. Agree po ba tayo? So, ang verse po natin ay mula po sa Colossians chapter 3, verse 15. Sabi po, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. Amen. So, basahin po natin itong ating Our Daily Bread. Sabi po ng author, while on a hike with my kids, I discovered a light, a springy green plant growing in small clumps in the trail. According to a signpost, the plant is commonly called deer moss. It is not actually a moss at all, it's a lichen. A lichen is a fungus and an alga growing together in a mutualistic relationship, in which both organisms benefit from each other. Neither the fungus nor the alga can survive on its own, but together they form a hardy plant that can live in some alpine areas for up to 4,500 years. Because the plant can withstand drought and low temperatures, it's one of the only food sources for caribou or reindeer in deep winter. The relationship between the fungus and the alga reminds me of our human relationships. We rely on each other. To grow and flourish, we need to be in close relationship with each other. Paul, writing to believers in Colossae, describes how relationships should look. We are to clothe ourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Sabi po yun sa Colossians chapter 3 verse 12. And we ought to forgive each other and live in peace as members of one body. Sabi naman po sa binabasa po natin sa verse 15. Sabi po, basahin ko na lang po dito sa ating Bible. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. And 15, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Amen. So it's not always easy to live in peace with our families or friends, but when the Spirit empowers us to exhibit humility and forgiveness in our relationships, our love for each other points to Christ. Sabi naman po yun sa John chapter 13 verse 35. Sabi po, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. So, and it brings glory to God. So, in our prayers, let us ask the Holy Spirit to always fill us with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience toward each other so that the world may see God's love in us. Amen. Praise the Lord. So, we need each other. So, dito po sa story na natin, hinalintulad po yung relationship po ng fungus tsaka algae na yung dalawang organism siya or dalawang creature. Dalawang klase ng organism siya na nagbe-benefit sa relationship nila sa isa't isa. Katulad ng yung tagak, yung puti na ibon na dumadapo sa mga kalabaw. So, yung relationship nila is mutually beneficial. Friends with benefits sila. Kasi, itong heron, yung tagak, kinakain niya, nabubusog siya, kinakain niya yung mga kuto ng kalabaw. So, yung kalabaw naman, pabor din sa kanya kasi natatanggal yung mga kuto niya. So, ibig sabihin, both sides ay nagbe-benefit dun sa relationship. Katulad nung in-example niya dito na deer moss or lichen na yun yung nagiging source daw ng ng mga reindeer pag winter kasi siya
kaya niyang i-survive ang tagtuyot pati ang winter. So, pareha silang nagbe-benefit sa relationship sa isa't isa. So, hinalin tulad siya ng author dun sa relationship natin bilang mga tao, ano po, relationship natin sa isa't isa. Sabi nga niya, uh, the relationship between the fungus and the algae reminds me of our human relationships. We rely on each other. Kaya nga meron tayong kasabihan na no man is an island. Ano po? Kailangan natin ng isa't isa at wala talagang mabubuhay na mag-isa lang. Ano po? To grow and flourish, we need to be in a relationship with each other. So, dapat may maganda tayong relationship, may maganda tayong samahan para parehas tayong mag-grow and flourish. Ano po? So, dito sa ating verse, sabi po sa Colossians chapter 3 verse 12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pinili ng Diyos, bilang mga iniibig ng Diyos, dapat daw lagi nating suot-suot yung compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Yun dapat yung nakikita sa atin, ano po. Karugtong niya also sa verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Sa 14, and over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Sa 15, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace. So, bilang mga anak po ng Diyos at tayo ay part ng kanyang katawan, ano po, ng kanyang iglesia, tayong mga mananampalataya, dapat po tayong magmahalan, dapat po tayong magpatawaran ng kung meron mang nagkasala sa atin at kung nagkasala man tayo sa iba, dapat tayong humingi ng tawad at magpatawad. At lagi nating suot nga yung kahabagan, kabaitan, pagpapakumbaba, ano ba yung gentleness, kahinahunan, yun, at pagpapasensya, ano po, mahabang pasensya, patience. So, kailangan po yun para magkaroon po tayo ng magandang relationship, ng harmonious relationship, ano po. Parang, parang katulad sa mag-asawa, kasi, pag kayo ay mag-asawa at iisang katawan na lang kayo, ano po. So, kung hindi natin i-exercise itong forgiveness, itong compassion, kindness, humility, gentleness, patience, love, talagang mag-aaway kayo, talagang hindi kayo magkakasundo. Kung galit yung isa at mas galit pa yung isa, talagang lalaki ang away nyo, ano po. So, kailangan merong isa sa inyo na magpapakumbaba. Merong isa sa inyo na magpapatawad. Merong isa na mahaba ang pasensya. So, ganun din po sa katawan ng Panginoong Jesus, ano po. So, kailangan, yun yung nakikita ng tao sa atin. Bilang tayo nga ay mga anak ng Diyos, tayo ay representative ng Diyos. So, dapat ang nakikita sa atin, yung pagmamahalan, ano po, sa isa't isa, pagpapatawaran, pagpapakumbabaan, ano po. It's not always easy to live in peace with our families and friends. So, hindi po talaga madali na yung peaceful na relationship, ano po, meron at merong conflict, meron at merong away, meron at merong misunderstanding, hindi siya laging smooth, ano po. But when the Spirit empowers us to exhibit humility and forgiveness in our relationships, our love for each other points to Christ. So, ayun nga po, pag kumikilos po ang Espiritu sa atin, ini-empower tayo na magpakita ng humility, forgiveness in our relationship. Our love for each other points to Christ. So, ang napaparangalan ay ang ating Panginoong Jesus, and it brings glory to God. At syempre, ang ating Diyos Ama, ano po. Yun nga sa John John 13:35, by this all people will know that you are my disciples if you have love one another. If you have love for one another. So, yun yung magiging patunayan natin sa mundo, yun yung magiging pagkakaiba natin sa mundo, yung makikita nila yung pagmamahal natin sa isa't isa na nagre-represent or
re-reflect ng pagmamahal ng Diyos. Ano po? Yung pagmamahal na selfless, pagmamahal na mas inuuna yung kapakanan ng iba bago yung sarili. Ano po? Pagmamahal na mas inuuna yung pagpapakumbaba kaysa sa pagmamataas. Mas inuuna yung pagpapasensya at pagpapatawad kaysa sa yung pride. Ano po? So, yun po yung kailangan natin. Kaya nga tayo natin, we need each other. Ano po? Kailangan po na natin ang bawat isa. Ano po? So, since hindi rin naman tayo magsusurvive sa ah, on our own, hindi rin naman natin kaya mag-survive on our own, so bakit natin aawayin or bakit na tayo makikipag-conflict dun sa mga tao na kailangan natin, 'di ba? Alam mo naman na hindi ka mabubuhay nang wala sila. So bakit mo sila aawayin para lumayo sila sa iyo? So iwasan po natin yung mga ganun ano po. Kailangan ang ating relationship ay healthy. Katulad nito nga ng lichen na beneficial para sa isa't isa. Hindi po pwedeng isa lang yung nagbe-benefit. Kasi kung isa lang ang nagbe-benefit, eventually yung isa mamamatay yan. So, ganun din sa mga relationships. Kung isa lang yung laging take ng take, eventually yung isa mamamatay yan, susuko yan, bibitaw yan. So, kailangan give and take kayo, parehas kayo nagbe-benefit. Ano po, sa ating magkakapatid sa Panginoon, maging sa ating families, sa ating mga relationship, it should always be beneficial for both parties. Ano po, hindi lang isa yung nagbe-benefit. Ibig sabihin, hindi lang yung isa yung laging nagpapatawad, hindi lang isa nang laging nagbibigay, hindi lang isa yung laging nagpapakumbaba. Kailangan give and take kayo. Hindi naman po pwedeng ikaw lang yung laging pinapatawad, ikaw lang yung laging inuunawa. So, so we need each other. At wag nating aawayin or wag nating bibitawan yung mga tao na gusto nating makasama ng matagal para sa mga bagay na alam nating temporary lang. Ano po? Kailangan laging may balance. So, yun lang po, nawa ay meron po tayong natutunan sa paalala ng Diyos sa atin na kailangan po natin ng isa't isa, kaya dapat tayo po ay magmahalan, tayo po ay magpatawaran, at i-exercise po natin yung compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, both sides. Amen. So, tayo po ay manalangin. Salamat, Lord. Thank you, Lord, for your timely reminder, O Lord, that we need each other, Panginoon. Yung aming mga kapatid, Panginoon, kailangan namin ng isa't isa. Yung aming pamilya, kailangan namin ng isa't isa, Panginoon. And hindi po dapat kami nagkakaroon ng mga unnecessary conflicts over unimportant things, O Lord. Thank you for this reminder, Lord. And tunay nga po, Panginoon, na dapat lagi naming suot-suot yung pag-ibig na galing sa inyo, Panginoon, dahil yun po ang nagsiseparate sa amin, Panginoon, sa mundo. Yun po ang magpapakilala sa amin sa mundo na sa inyo kami nabibilang, Panginoon, na kami ay mga anak ninyo. Thank you, Lord, sa patuloy na pagpapaalala kung paano nga po kami dapat na mamuhay na harmonious, Panginoon, and mutually beneficial para sa bawat isa, Panginoon. Help us to overcome our pride, our selfishness, Panginoon, at mapalitan ito, Panginoon, ng love and selflessness, humility, compassion, forgiveness, at lahat po ng mga virtues na nais nyo para sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at nawa for this day, Panginoon, and sa mga susunod pang mga araw, patuloy po namin ma-exercise itong mga virtues, Panginoon, na nanggagaling din po sa inyo, Panginoon, at kumikilos sa amin through the Holy Spirit, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy niyo po kaming baguhin sa araw-araw ng aming buhay. At patuloy niyo po kaming hubugin na mas lalo po kaming maging katulad ninyo, Panginoon, sa bawat araw na lumilipas, O Lord. We want to be Christ-like, O Lord, in our attitude, in our dealings, Panginoon, sa aming pagmamahal sa iba, sa aming pakikipag-usap sa iba. We want to be like you. Maraming salamat, Panginoon, and thank you for always loving us and forgiving us, O Lord, and we pray that we will be able to do the same, Panginoon, sa aming mga kapatid, sa Panginoon, at sa aming mga mahal sa buhay. Purihin ka, Panginoon. We pray all of this in Jesus' name. Amen.
So yun po, ingat po tayo sa maghapon mga kapatid. Salamat po sa pakikinig at God bless you.